Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping alagang hayop. O ikaw ba, yes, friend, nagkahayop ka na ba? Again ang tanong, nagkahayop ka na ba? Oo, kahit anong hayop pa yan, no, na sinubukan mong pangalagaan, na sinubukan mong patirahin sa ilalim ng inyong tahanan. 'Di ba? Maaaring aso, maaaring pusa, unggoy, tarantula, baboy, penguin, unicorn. Ang OA. May ganun ba ang OA ko, no? Pero alam ko naman na ang pinaka-paborito mong alaga, ang pinaka-paborito mong hinihimas-himas, ang pinaka-paborito mong nilalaro-laro ay ang alaga ng jowa mo. Yan! Diba? Aminin mo, mahal na mahal mo yung alaga ng jowa mo. Siguro malaki yung alaga ng jowa mo, o hindi naman kaya siguro malambing siya. Ay, pero minsan ha, yung mga alaga ng jowa ninyo medyo magagalitin din yan. Oo, madalas nagagalit din yung mga yan. Lalo na kapag umaga, di ba? O, subukan mong obserbahan yung alaga ng jowa mo galit tuwing umaga. Ito yung paggising mo pa lang, ay, galit na galit. Baka naman kasi hindi yung pa pinag-aalmusal, o hindi naman kaya tanghali na, tulog ka pa, hindi yung pa siya pinapakain, kaya nagagalit siya. O, ikaw talaga. Ay nako, speaking of mga alaga or mga pet, no, malamang sa malamang marami sa mga yes pre natin na makaka-relate dito kasi talaga namang talamak din, no, at normal lang na mag-alaga tayo ng mga hayop, and most commonly ang inaalagaan niya natin ay mga aso, 'di ba? Yung mga fur babies natin, yung mga pa-shih tzu man yan, mga pa-chihuahua, chow chow, poodle, whatsoever, whatso kind. Alam ko na sobra nyo silang pinapahalagahan. Alam ko na sobra nyo silang mahal. Na hindi lang sila basta maituturing na alaga, no? Kundi itinuturing nyo silang anak, kaibigan, pamilya. 'Di ba? Sabi nga ng iba, ano ba naman yan? Nag-alaga ka ng aso para may magbabantay sa bahay ninyo. Tapos ngayon, hindi ka na makaalis ng bahay kasi walang bantay yung aso ninyo. O, 'di ba? Kasi nga, ganun nyo siya kamahal. Ganun mo siya itinuturing bilang pamilya. Yung tipong kahit saan ka magpunta, dapat kasama siya, 'di ba? So, for some, masasabi natin na hindi lang sila basta aso or hindi lang sila basta hayop lang. Kasi maging tunay silang kaibigan, naging tunay silang anak para doon sa mga tao nga nagmamahal sa kanila. So, alam nyo mga yes friends, sigurado naman ako na hindi naiintindihan to, no, ng mga hayop na nakikinig ngayon, or kung may aso man kayo sa tabi nyo ngayon, di ba? Hindi nila naiintindihan yung sinasabi ko unless mag-meow-meow, meow-meow. O di ka tumahol-tahol ako dito, baka sakali magkaintindihan kami, no? Pero eto na nga, kayo na lang yung kakausapin ko, no? Tao sa tao yan. Pangil sa pangil, tao sa tao. Kayo or yung mga taong parte ng buhay ang mga alaga nilang mga aso, yan, no? Ika nga nila, sila yung tinuturing nating man's best friend. Oo, kung may kaibigan kang hindi kay iwan, lagi kang sasamahan, hindi ka tatraydor rin, lagi kang aamuhin, sila po yun, no? Yung mga aso natin. Siguro para sa ilan, ano ba naman yan? Aso lang yan? Hayop lang yan. Bakit nyo naman iniiyakan? Bakit nyo pinagkakagastosan? Ay, ka nga dito, kakagating kita sa leeg. Pero alam nyo kasi, no, karamihan na para sa kanila, yung mga aso or hayop na to ay hindi natin masisisi, no, na bakit mas minamahal pa natin sila, bakit mas pinapahalagahan at ginagastos pa natin sila, kasi nga they're just more than being dogs. Kasi nagpapakita sila sa atin ng sobrang affection, ng loyalty. So talagang mapapamahal ka, 'di ba? Ibibigay mo talaga lahat doon sa alaga mo. Kumbaga, kung kaya mo mag-invest ng mga bagay or ng pera para sa kanila, gagawin mo. What's so more kung yung kapalit naman na ibibigay nila sa'yo ay pagmamahal nila, 'di ba? Wala silang ibang hinihinging kapalit.
tayo naman yung kusang loob na nag-i-spoil sa kanila kasi nga ramdam natin na grabe yung pagmamahal din nila sa atin, grabe yung loyalty binibigay nila sa atin, which is hindi matutumbasan ng kahit sinong tao sa paligid mo, di ba? Isipin mo yung jowa mo niloloko-loko ka pero yung aso mo loyal sa'yo. Oh, sino yung mas deserve doon pagkagastosan? Sino yung deserve doon na mas mahalin, di ba? So ikaw, hindi mo talaga maiintindihan unless maranasan mo yung pakiramdam ng totoong pagmamahal between being a pet owner or being a pet, 'di ba? Yung fur baby and yung fur parent, pag naranasan mo yung ganong feeling, yung tipong excited ka kasi alam mong may sasalubong sa iyo pag uwi mo galing sa trabaho, yung may mga matang taus-pusong nangungusap sa iyo, nakatitig sa iyo, yung tipong may dahilan, yung bawat gising mo, merong gigising sa iyo sa umaga which is yung mga alaga mo, 'di ba? So yung gastos at yung effort na ibinibigay natin sa kanila ay hindi lang yun para mag-feeling mayaman or para lang, 'di ba, magpakitang gilas sa iba. No, it's just something na kaya mong ibigay in return doon sa pagmamahal na binibigay sa iyo ng aso mo, 'di ba? Napapatanong ka kung bakit iniiyakan. Hindi lang po yun kaartihan. Bunga yun ng pagmamahal dahil sa kanilang katapatan, 'di ba? Dahil sa loyalty nila. So ikaw, bilang tao, diba, hindi ka ba naiinggit na mas loyal pa sa'yo yung aso? Diba? Aso na mas may emotional intelligence kumpara sa'yo, diba? Kaya let's appreciate our fur babies. No, i-appreciate po natin yung mga yes pre natin na nag-aalaga, talaga namang nagmamahal ng todo na mga hayop, hindi lang mapaaso, 'di ba? Mapapusa, mapadaga, whatsoever. Kung ano man yung hayop na yan na pwedeng alagaan, na legal alagaan, i-appreciate po natin sila kasi they have a very big heart kung saan ay nag-fit din hindi lang ang tao kundi yung mga hayop sa puso nila, 'di ba? Yung talagang may mga concern at nagpapaalala sa atin na ang mga hayop po ay may buhay din. Hindi lang yan basta bagay na pwede mong pabayaan, na pwede mong hindi pakialaman, kundi isang living thing, 'di ba? Kapwa natin may buhay, humihinga, namumuhay ng sa gustong pamamaraan or whatsoever. So, let's appreciate their presence and their existence. 'Di ba? Pahalagahan po natin 'yon, especially sa panahon ngayon, 'di ba, na maraming sakuna ang nangyayari, bagyo, lindol, sunog. Huwag po natin silang kalilimutan, 'di ba? Huwag natin silang pababayaan kasi ganoon din naman sila sa atin. When we are in harm, when we are in danger, nandyan po sila para, 'di ba? Isipin mo, tao or aso na walang kalaban-laban na mas malakas sa tao pero handa kang ipagtanggol laban sa mga masasamang bagay or tao na pwedeng makapanakit sa'yo, 'di ba? So, let's do the same thing with them, no? Pangalagaan po natin sila, ingatan po natin sila, ipagtanggol din po natin sila, 'di ba? So, yung mga alaga po natin, again, huwag po natin kakalimutan na protektahan sila gaya ng pag-iingat, gaya ng pagmamahal at pagprotekta ng ibinibigay nila sa atin. At huwag natin kalimutan yung mga yes pre natin na doggy or mga fur babies natin na sumakabilang buhay na, di ba, yung mga naging nagtatatakbo na sa Rainbow Bridge, ganun. Syempre alalahanin din natin sila, especially na nalalapit na ang araw ng Undas, di ba? For sure, naglaan din naman kayo ng espasyo sa puso ninyo para sa kanila. Minsan kayo napamahal sa kanila, minsan silang naging bahagi ng buhay ninyo. So, alalahanin po natin sila. So, kapag inalala nyo sila, pwede nyong tirika ng kandila, pwede kayong tumahol kung gusto tumahol sa langit, gano'n. So, isipin na lang din natin, no, na masaya na sila sa kung nasaan man sila ngayon. Isipin natin na mas maraming treats doon, mas maraming kalaro, and let's hope that someday babalik rin sila sa inyo kahit pa sabihin na natin na sa ibang anyo, 'di ba? Hindi man sa anyo or hugis ng isang aso, pero malay mo, 'di ba, sa hugis ng isang tao. Hugis biboy-bibo. O pwede ba yun? Lugi ka pa nun, alaga mo ko, tas amo kita, o FYI, nananakmal ako. Bait kita dyan eh, arf.
Kainis. Well, anyways mga yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang DJ na mabilis bumayo. Ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM Solid. Good night, baby. Mwah, mwah. Come start.